Let's open the Bible, John chapter 20. Kaya buksan po natin sa ating Biblia sa Juan, Kapitulo 20. John chapter 20, verse 21. Juan po, Kapitulo 20, versikulo 21. Verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. In John chapter 20, we can see the resurrection of Jesus. Kaya dito po sa Juan Kapitulo 20, makikita po natin dito yung muling pagkabuhay ni Jesus. So his tomb was empty. Kaya yung kanya pong libingan ay wala pong laman. When some women who followed Jesus visited his tomb. Kaya meron pong mga ilang mga babae na pumunta po at bumisita doon po sa libingan ni Jesus. That time, the tomb was empty. Kaya yung time po na yun, yung oras po na yun, yung libingan po niya ay walang laman. In Israel, they keep the dead body in the cave. Kaya doon po sa Israel, itinatago po nila yung patay na katawan sa isa pong kuweba. And they block the gate with a very big stone. At hinaharangan po nila ito ng napakalaking bato. But when the women visited, the stone was moved and the tomb was empty. Pero nung bumisita po yung mga babae doon, yung malaking bato ay nakaalis na at wala po doon yung libingan ay walang laman. And Jesus, among the women who visited, there was Maria Magdalene. At mula po doon sa mga babae po na, Mary Magdalene. at mula po doon sa mga babae na bumisita, nandun po si Maria Magdalena. And Jesus showed himself to her first. At ipinakita muna po ni Jesus yung kanyang sarili sa kanya. And then Jesus appeared among the disciples. At siya po ay nagpakita din sa mga harap ng mga alagad. And Jesus said, "Peace to you." At sinabi po niya sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. And also, as the Father has sent me, I also send you. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. So today, we're gonna learn the lesson through the John chapter 20. Kaya ngayon po ay pag-aaralan po natin yung lesson mula po doon sa Juan Kapitulo 20. Let's read the verse 1 together. Verse 1, 3, 2, 1. Nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato ay naalis na sa libingan. The stone was already moved. Kaya yung bato po ay naalis na. Jesus already rose from the death. Bali, si Jesus ay nabuhay na muli sa pagkapatay. There is a very important meaning of the resurrection of Jesus. Kaya meron pong napakahalagang kahulugan po nito sa muling pagkabuhay ni Jesus. If Jesus didn't arise from the death, we don't know for whose sins Jesus died. Kaya kung hindi po muling nabuhay si Jesus mula po dun sa mga patay, hindi po natin alam kung anong kasalanan yung natubos po. Some denomination, some churches insist that Jesus died, so he failed. Kaya po yung mga ibang sekta, sinasabi nila na si Jesus daw namatay kaya nabigo siya. But Bible clearly testified Jesus resurrected from the death. Pero malinaw po na sinasabi ng Biblia na si Jesucristo ay muli pong nabuhay. In Old Testament, Kaya dito po sa Lumang Tipan, in the Day of Atonement, Israel people gathered around the tabernacle. sa araw po ng araw ng Pantubos, yung mga Israelita ay nag-gather po doon po sa tabernakulo. Then the high priest entered the most holy place with the blood of the goat. At yung punong pari po ay pumapasok po doon sa dakong kabanal-banalan kasama bit-bit yung dugo po ng tupa. Here is the Ark of Covenant. Kaya ito po yung Ark of Covenant. Inside, there is the Ten Commandments. Kaya sa loob po nito, nandun yung 10 utos. And the cover of the Ark of Covenant is called the mercy seat. At yung takip po nito ay tinatawag na mercy seat. And in both sides, here is the angel covered the mercy seat. At sa magkabilang gilid po nito, meron po doon dalawang anghel na tinatakpan po yung mercy seat. So it means the God always check if the people keep the law. Kaya ibig sabihin po nito, yung Diyos, palagi po niyang tinitignan kung sinusunod ba ng mga tao yung batas. Two angels symbolize we cannot reach the heaven and God without
the forgiveness of our sins. Kaya yung mga anghel po, sumisimbolo po ito na hindi po natin kayang maabot yung Diyos kung mayroon pong kasalanan. So if the high priest entered here in the most holy place without blood, he immediately is dead. Kaya po kapag yung punong pari ay pumasok doon sa dakong kabanal-banalan na walang dalang dugo, nang agad-agad siya po ay mamamatay. Because he is also sinner. Kasi siya din po ay isang makasalanan. So only once a year, he can enter the most holy place. Kaya po sa isang beses lamang sa isang taon, pwede po siyang pumasok doon sa dakong kabanal-banalan. And when he entered with the blood, he sprinkled the blood on the mercy seat. Kaya kapag po pumasok siya doon, kanya pong iwiwisik yung dugo po doon sa luklukan ng awa. So before he sprinkle the blood, God always look at the law only. Kaya bago po pa nawisik yung dugo doon sa luklukan ng awa, tinitignan muna ng Diyos yung kautusan. But when the blood is spread, God look at the only blood. Pero kapag po yung dugo ay kumalat na, yung dugo na lang yung nakikita ng Diyos. God doesn't check whether people keep the law anymore. Hindi na po sinusuri ng Diyos kung sinusunod pa ba ng tao yung kautusan o hindi na. God look at the only blood. That's why the people's sins were forgiven. Tinitignan na lang ng Diyos yung dugo, kaya nga napatawad po yung lahat ng mga kasalanan ng mga tao. So when the high priest comes out of the most holy place, all Israel people, according to the Talmud or record, all people around the tabernacle, what do you call it? The holy. Shout, shout, and they really rejoice and celebrate. Kaya po kapag yung punong pari ay lumabas na po mula dun sa dakong kabanal-banalan, ayon po sa talata o ayon po sa record, yung mga Israelita ay sobrang tuwan-tuwa sila at nagsa-celebrate. Because if the God doesn't accept this offering, high priest couldn't get out of the holy place, most holy place, from the most holy place. Dahil po kung hindi po tinanggap ng Diyos yung pag-aalay po ng punong pari, hindi po makakaalis ng punong pari mula po dun sa dakong kabanal-banalan. So he comes out of the most holy place. It means all Israel people's sins are forgiven. God accepted. Kaya yung paglabas po ng punong pari doon sa dakong kabanal-banalan, ibig sabihin, inaccept po ng Diyos yung offering po nila. This is the symbol of resurrection of Jesus. Kaya ito po yung sumisimbolo sa muli pong pagkabuhay ni Hesukristo. God always check whether we keep the law or not. Palagi pong sinusuri ng Diyos kung sinusunod ba natin yung kautusan o hindi. But Jesus spread His blood. Pero ang Panginoong Hesus ay idinanak po niya yung kanyang dugo. And as a evidence that all our sins are forgiven, Jesus resurrected. At bilang ebidensya na lahat po nating mga kasalanan ay napatawad na, si Hesukristo ay muli pong nabuhay. So resurrection of Jesus show us that our sins are clearly and surely are forgiven. Kaya yung muli pong pagkabuhay ni Hesukristo ay patunay na sigurado na lahat po nating mga kasalanan ay napatawad na. This is the strongest evidence all our sins are forgiven. Kaya ito po yung napakatibay na ebidensya na lahat po nating mga kasalanan ay napatawad na. Let's look at the Acts chapter 17 verse 31. Kaya tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 17, versikulo 31. Acts chapter 17 verse 31. Would you read? Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Last part, he has given assurance of this. God give us the strong evidence, sure evidence of the forgiveness of all our sins by raising him from the dead. By the resurrection of Jesus. Kaya dito po sa uling parte, tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao. Ibig sabihin ito po yung kasiguraduhan na lahat po ng ating kasalanan ay napatawad na. At dito po, nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay, ito po yung muling nabuhay sa Hesukristo mula sa mga patay. And Jesus raised from the death, the another meaning is,
in order to give us his righteousness, Jesus arose from the death. At yung iba pa pong kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay ay upang ibigay sa atin yung kanyang kabanalan. Let's look at the Romans chapter 4. Kaya tignan po natin sa Romans, sa Roma, Kapitulo 4, Romans chapter 4, verse 25. sa versikulo 25 po. This verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Because of our sin, Jesus died on the cross. Kaya dahil po sa ating mga kasalanan, si Jesucristo ay namatay sa krus. But in order to give us his righteousness, Jesus arose from the death. Pero para ibigay po sa atin yung kanyang kabanalan, siya po ay muling nabuhay mula sa mga patay. Actually, as a sinner, we didn't have any righteousness. Sa katunayan, tayo po bilang mga makasalanan, wala man tayong anumang kabanalan. We only had the sins. Meron lamang po tayong mga kasalanan. But only Jesus is the righteous person. Pero si Jesucristo lamang po yung nag-iisang banal. He was born not as a sinner, Siya po ay pinanganak hindi bilang makasalanan. and he never committed sin, At kailanman hindi siya gumawa ng and kasalanan. he kept all the law of God. At lahat po ng kautusan ng Diyos ay kanyang sinunod. So this is his righteousness. Kaya ito po yung kanyang kabanalan. So God forgave God not only forgave our sins, but also gave us the Jesus righteousness. Hindi lamang po pinatawad ng Diyos yung ating mga kasalanan, kundi ibinigay din ni Jesucristo yung kanyang kabanalan. That is so amazing thing. Kaya ito po ay napakamanghang bagay. Think about this. I have a 1 million utang, Kaya pag-isipan po natin ito, halimbawa meron po akong 1,000,000 utang, but somebody redeemed all my utang. pero meron pong ibang tao na nagbayad po ng lahat ng aking mga utang. And additionally, he gave me the 1 million peso as well. At kasabay pa po nun, binigyan niya pa ako ng hiwalay pa na 1,000,000 peso. Wow, so thankful. I'm so thankful. Kaya ako po ay talagang labis na magpapasalamat kung ganun. He forgave all my utang, and also he gave me additional money. Binayaran niya na yung lahat kong utang, tapos binigyan niya pa ako ng iba pang pera. God forgave all our sin, and also he gave us his righteousness. Kaya yung Diyos, pinatawad niya yung lahat ng aking kasalanan, tapos binigyan niya pa ako ng kanyang kabanalan. That's why we can go to heaven so boldly. Kaya nga, mayroon po tayong katapangan na makakapunta po tayo doon sa langit. And also another meaning of the Jesus resurrection is he showed us that we will also transfer to the spiritual body when we are resurrected. Kaya isa pa pong kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo ay tayo po na mga tao ay mababago po yung ating katawan kapag po tayo muling binuhay. So the John chapter 20 and the 1 Corinthians chapter 15 is a chapter of resurrection. Kaya po yung Juan Kapitulo 20 at yung unang Korinto Kapitulo 15 ay ito po yung talata ng muling pagkabuhay. Let's look at the 1 Corinthians chapter 15. Kaya tingnan po natin sa unang Korinto Kapitulo 15, Chapter 15, verse 12. sa versikulo 12 po. Verse 12, at that time, the people didn't believe the saved people will be raised from the death. Kaya dito po sa versikulo 12, noong mga panahon na ito, yung mga tao, hindi sila naniniwala na yung mga iligtas sa tao ay muli pong mabubuhay mula sa mga patay. So they used to ask like verse 12. Kaya lagi po nilang tinatanong, ito pong nandito sa versikulo 12. Would you read? At kung si Kristo ay pinangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Yes. It's very hard to believe the people will be resurrected. Kaya napakahirap pong maniwala na yung mga tao muli po silang mabubuhay. The Bible says that's why Jesus showed his resurrection. Pero sinasabi po ng Biblia, kaya nga ipinakita po ni Jesucristo yung kanya pong muling pagkabuhay. So verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Yes. So there must be the resurrection, and the saved people will be raised from the death. In order to show that is really truth, Jesus
resurrected first. Kaya meron pong paparating na muling pagkabuhay para po sa mga ligtas na tao at para mapatunayan na talagang mangyayari yon na muli munang nabuhay mula sa mga patay si Heso Kristo. So, if Jesus' resurrection is fake, we don't need to believe the Bible and Jesus. Kaya po kung yung muling pagkabuhay ni Heso Kristo ay peke, hindi na po natin kailangan maniwala sa Biblia o kahit kay Jesus. All our faith and all our Christian life will be in vain. Yung lahat po nating pananampalataya at buhay Kristiyano ay magiging walang kabuluhan. Why do we spend the time and the money for the Lord? Kaya bakit ba tayo gumagastos ng oras at ng pera para sa Panginoon? Because we really believe there is a heaven and we will go to heaven. Dahil sobra po tayo naniniwala na merong langit at tayo ay pupunta sa langit. Because we really believe we will be resurrected like Jesus. Dahil naniniwala talaga tayo na muli tayong mabubuhay kagaya ni Heso Kristo. That's why we invest all our life for the eternal world. Kaya nga labis po natin binibigay yung lahat nating buhay para po sa walang hanggang mundo. But if there is no resurrection and no eternal life and no eternal world, all our work will be in vain. Pero kung wala pong muling pagkabuhay, wala pong walang hanggang buhay at wala din po yung langit, lahat po ng ating mga gawa ay magiging walang kabuluhan. So verse 17, Kaya sa bersikulo 17 po, 17 would you read? kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Yes. But this is really true. We will be rising up from the death. Kaya ito po'y talagang totoo na tayo po ay muling mabubuhay mula sa mga patay. That's why all our sacrifice is not in vain. Kaya nga po, lahat po ng ating mga sakripisyo, ito po ay hindi walang kabuluhan. Verse 18 and 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Yes. So if there is no resurrection, we are so pitiful to the unsaved people. Kaya nga po, kung wala pong muling pagkabuhay, tayo po ay sobrang kaawa-awa sa mga hindi ligtas na tao. That's what I exactly heard from my friends, unsaved friends. Kaya ito po yung eksaktong narinig ko mula po dun sa mga hindi ko ligtas na kaibigan. They ask me, why are you living like that? Tinanong nila ako na bakit ka nabubuhay ng ganyan? Why you don't go to traveling and enjoying your life? Bakit hindi ka mag-travel at enjoyin yung buhay mo? When I was a college student, they asked why you don't make a girlfriend. Nung ako po isang kaleyo, tinatanong nila bakit hindi daw ako kumuha ng girlfriend. I answered, because I'm pangit. Kaya sinagot ko sa kanila kasi ako ay pangit. So anyway, in their eyes, all the born-again Christian looks like a pitiful. Pero gayon pa man po, sa harapan po ng kanilang mga mata, lahat po ng mga ligtas na tao ay kaawa-awa. You work hard and you offer the tithe and money to the church. What are you doing? Labis kang nagpapakapagod at lagi mong ibinibigay yung oras at pera mo para sa church. Ano yung ginagawa mo? You're so tired, but you go and serve the church and conduct a Bible seminar again, even though you are rejected? Pagod na pagod ka na, tapos pupunta ka pa rin sa church, tapos lagi kang nagkakandak ng Bible seminar, paulit-ulit. And if you have the leave and vacation, why do you go to the retreat center and why you don't go to the picnic and the beach? Kapag meron ka pagkakataon na mag-leave doon sa trabaho mo o bakasyon, bakit hindi ka nagpipiknik, kundi pupunta ka pa doon sa retreat center? Yesterday, I saw the many youth group memorizing verses and summarizing the assignment. Their eyes look so tired. Kaya kahapon po nakita ko po yung mga youth group, talagang nagme-memorize sila ng mga verses at tinatapos po nila yung mga assignment. At yung kanilang mga mata ay talagang pagod na pagod. Pagod. The eyes look almost sleeping, but they keep typing and memorize. Yung kanila pong mga mata ay mukhang inaantok na, pero patuloy pa rin po silang nagtatype at nagme-memorize. Why? Bakit po? Because we really believe we will go to heaven with the spiritual body. Dahil sobra po tayong naniniwala na tayo po ay makakapunta sa langit at magkakaroon po tayo ng spiritual na katawan. That's why in our eyes,
unsaved people are pitiful. Kaya nga po, sa ating din pong mga mata, yung mga hindi ligtas sa tao ay kaawa-awa. Even though they are rich and they have a very high position, they are so pitiful. Kahit na po sila ay mga mayayaman at meron pong mataas na posisyon, sila pa rin po ay kaawa-awa. Because even though they enjoy this world, after death, they go to eternal hell. Kasi kahit na na-enjoy po nila ito pong mundong ito, pagkatapos sa kanilang kamatayan, sila po ay mapupunta sa wala hanggang impyerno. They don't have a living hope. Wala po silang buhay na pag-asa. They are not standing in the side of God. Hindi po sila tumatayo dun po sa side ng Diyos. That's why they are so pitiful. Kaya nga po sobra silang kaawa-awa. So if the resurrection is not true, all our sacrifice and the faith will be in vain. Kaya nga po kung yung muling pagkabuhay ay hindi totoo, lahat po ng ating mga sakripisyo at pananampalataya, ito po ay magiging walang kabuluhan. But it's not fake. It's really true. That's why all our sacrifice will be rewarded. Pero ito po ay hindi peke, kundi ito po ay talagang totoo, kaya lahat po ng ating mga sakripisyo ay marireveal. Now, let's look at the 1 Corinthians chapter 15, verse 20. Katignan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 20. So in the eyes of unsaved people, the born-again Christian looks like a pitiful in verse 19. Kaya yung mga hindi po ligtas, mukha pong kaawa sa mga mata nila yung mga ligtas na tao dito po sa versikulo 19. But verse 20, but Pero dito po sa versikulo 20, may subalit. subalit. Oh. We have a subalit. Kaya meron po tayong ganito, subalit. No matter what unsaved people say and look at us pitifully, we have a subalit. Ano man po yung sinasabi ng mga hindi ligtas sa tao sa atin at mukha man tayong kaawa-awa sa paningin nila, meron po tayong subalit. Verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. So like Jesus is rising from the death, we will be rising from the death. Kaya katulad kung paano si Yesu Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, tayo rin po ay muling mabubuhay mula sa mga patay. The Bible says Jesus is the first fruit. Kaya sinasabi po ng Biblia na si Yesu Kristo po yung unang bunga. Unang bunga. In Israel, there are some feasts. The first feast is the Passover day. Kaya dun po sa Israel, meron po dong araw ng pista at yung una pong araw ng pista dito ay tinatawag na Passover. In Israel, when Israelite stayed in the Egypt, in order to save them, the God brought to the 10 flags to Egypt. Kaya po yung mga Israelita nung sila po ay nasa Egypt, para po mailigtas yung mga Israelita mula dun sa Ehipto, kailangan po nila magdala ng 10 mga bandera. 10th disaster was killing the firstborn babies. Kaya yung pang-10 po na disaster ay para patayin yung mga panganay na anak. At that time, the only way to avoid the God's judgment is killing the lamb and put the blood on the doorpost. Nung panahon po na yon, para makaligtas doon sa paghuhukom na yon, kailangan po nilang pumatay ng isang tupa at yung dugo na yon ay kailangan nilang ipahid sa pinto. So God said, when He look at the blood, He will pass over. It means He will not judge this family. Kaya sinabi po ng Diyos na kapag yung dugo ay nakita niya doon sa pintuan, sinabi niya na ito'y kanyang lalagpasan at hindi niya sila huhukuman. So after Passover day, Israel people must not eat the leavened bread. Kaya pagkatapos po ng Passover day, yung mga Israelita dapat hindi sila kumain ng tinapay na walang pampaalsa. So it's called the feast of the unleavened bread. Kaya ito po ay tinawag na pista po ng tinapay na walang pampaalsa. So leaven indicates the sin. So unleavened bread, eating the only unleavened bread means after we get salvation by the blood of Jesus Christ, we have to live the holy Christian life. Kaya ito pong walang pampaalsa, ibig sabihin po nito ay yung kasalanan. Kaya pagkatapos po nung dugo ng Panginoong Jesucristo, kailangan po natin mabuhay ng may kabanalan. And after this day,
The next day is the feast of the first fruit. Kaya pagkatapos po ng araw na ito, yung susunod na araw, ito naman po ay pista ng unang bunga. So Israel people offer the first fruit from the harvest to the Lord. Kaya yung mga Israelita po, inaalay po nila yung unang bunga mula po dun sa kanilang inani para sa Panginoon. Jesus died in the Passover day. Kaya si Jesucristo po ay namatay mula po dun sa Passover Day. In the 3 p.m., in 3 p.m., Kaya alas 3 po ng hapon yung oras po na iyon. in Israel, the next day start from the 6 p.m. Kaya po dun po sa Israel, yung sunod na araw ay nagsisimula po ito ng alas 6 ng gabi. Because evening first and the morning later. Kasi po gabi muna at pagkatapos ay umaga. So after 6 p.m., this is the another day, the day of unleavened bread. Kaya pagkatapos po ng alas 6 ng gabi, at yung kasunod na araw, ito na po yung araw ng tinapay na walang pampaalsa. This is a Sabbath day. Kaya ito po yung Sabbath day. And then after one day, Jesus was resurrected in the next day. At pagkatapos po ng araw na iyon, sa kasunod na araw, muli pong nabuhay si Hesukristo, yung sumunod na araw. The Passover day was Friday night. Kaya ito pong Passover Day, ito po ay Biyernes ng So gabi. from Friday night to the Saturday morning, the Saturday is the Sabbath day. Kaya mula po sa Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga, ito po ay Sabbath Day. And this is the Lord's day. At ito po ay Lord's Day. We call it Sunday. Kaya tinatawag po natin itong linggo. This is the first day of the week. Kaya ito po yung unang araw ng unang week. So today is the first day of this week. Tama po ba? Jesus was resurrected in this day Kaya po si Jesucristo ay muli pong nabuhay nung araw po na ito. as a first. Kaya bilang unang bunga. He showed that we will also, by his resurrection, he showed us that we will be resurrected as well and with a spiritual body. Kaya ipinakita po niya na sa pamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay, tayo din po ay muling mabubuhay ng merong espiritual na katawan. So let's look at the 1 Corinthians chapter 15 verse 35. Kaya tignan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 35. The chapter 15 also mention about the spiritual body. Kaya ito pong Kapitulo 15 ay binabanggit din ito yung patungkol sa espiritual na katawan. Someone asked, how are the dead raised up? And with what body do they come? Kaya meron pong nagtanong na paano muling bubuhayin ang mga patay, so sa anong uri ng katawan sila darating? Then it's very clearly explained, the verse 36 and to 38, would you read? Kaya malinaw po na in-explain dito po sa versikulo 36 hanggang 38, ikaw na hangal, ang iyong inihasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay, at ang iyong inihasik ay hindi ang siya nang naging katawan, kundi ang binhi lamang. Marahil ay sa trigo o ilan sa ibang mga butil, subalit ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais, at sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. What's this? Kaya ano po ito? Caterpillar. Oh, thank you. Caterpillar. It leaves. Kaya ito pong caterpillar, dito po siya sa dahon. Oh. But it transferred to the butterfly. Pero siya po ay mababago bilang butterfly o paru-paro. The butterfly doesn't eat the leaves anymore. Kaya ito pong paru-paro, hindi na po siya kumakain ng damo. It's the honey. Ang kinakain na po niya ay pulot. Caterpillar just creep, Kaya yung ito pong On the ground? caterpillar ay gumagapang lang po. but the butterfly can fly. Pero yung paru-paro, kaya po niyang lumipad. So their eyes are totally different.
Kaya yung kanila pong katangian ay talagang magkaiba. Their world is totally different. At yung kanila pong mundo ay sobrang magkaiba. Then, when we look at the caterpillar, how can we imagine there is the butterfly inside? Kaya kapag tinitignan po natin yung caterpillar, paano natin na-imagine na merong paru-paro sa loob nito? But God already put the butterfly in the ugly caterpillar. Pero yung Diyos, inilagay na po niya ito pong paru-paro dun po sa pangit na caterpillar. Here is a seed. Kaya ito po yung binhi. When we plant, it becomes a very beautiful flowers. Kapag ito po ay ating itinanim, nagiging ito po yung napakagandang bulaklak. When we look at the seed, we cannot imagine the beautiful flower in here. Kapag tinitignan po natin yung binhi, hindi po natin na-imagine na merong napakagandang bulaklak mula po dito. But God already put the beautiful flower in this ugly seed. Pero yung Diyos, inilagay na po niya ito pong napakagandang bulaklak mula doon sa pangit na binhi. Like this, here is the physical body. Kaya katulad po nito, nandito po yung ating physical na katawan. But in the saved people, God already put the spiritual body in this physical body. Kaya po yung Diyos, inilagay na po niya ito pong spiritual na katawan mula po doon sa ating physical na katawan. So when Jesus was resurrected, He appeared here and there. Suddenly, very suddenly. Kaya po si Jesucristo, nang siya po ay muling nabuhay, siya po ay nagpakita po mula dito at doon, nang napakabilis. Even though the disciples locked the door, Jesus appeared among disciples. Kahit na po yung mga alagad, inilak po nila yung pinto, si Jesucristo ay nagpakita pa rin po sa harapan nila. So I'm really excited to transfer to spiritual body. Kaya sobra po akong na-excite na mapunta na po ako doon sa spiritual na katawan. We don't need to do the diet. Hindi na po natin kailangan gumawa ng diet. And we will not be sick. Ay hindi na po tayo magkakasakit. And we will not be tired. At hindi na rin po tayo mapapagod. And we can go here and there very suddenly. At kaya po nating pumunta dito at doon ng napakabilis. When I go to the rotation for it's very far. Kaya kapag po ako ay pumupunta ng rotation pulpit, napakalayo po nito. And after I finish the sermon, I worried, how can I go back home? Kaya pagkatapos po ng aking sermon, lagi ako nag-aalala, paano ako uuwi? What if I have a power to move to another place? Transfer? Teleport? Teleport. Kaya iniisip What ko, if I have that kind of the power? kaya iniisip ko po, paano kaya kung meron akong ganitong kapangyarihan na mag-teleport? Then I'm home. Kaya nang isang ganun lang, nasa bahay na ako. What a nice. Napakaganda po niyon. I'm Korea. Isang ganun lang, nasa Korea na ako. Swiss. Guam. We can move many places. Kaya mula po sa mga lugar to, kaya po nating magpalipat-lipat. When we transfer to the spiritual body, we can move like this. Kaya kapag po nandun na tayo sa ating spiritual na katawan, kaya po nating gumalaw ng kagaya nito. And Jesus trespass the world. He passed through the world. At si Jesucristo, kaya po niyang tumagos mula po sa mga pader. So it's a really special body, spiritual body. Kaya yun po ay napakaganda at napaka-special na spiritual na katawan. As an example, and in order to guarantee that we really transfer to that spiritual body, Jesus showed us His resurrection first. Kaya po bilang halimbawa at bilang patunay na malilipat tayo mula sa spiritual na katawan, si Jesucristo po muna ay muling nabuhay. So the verse 51 and 52. Kaya dito po sa versikulo 51 at 52, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. 51, Behold, I tell you a mystery. This is a secret. Kaya dito po sa versikulo 51, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Ibig sabihin ito po ay isang sekreto. You shall not all sleep. It means all the saved people, when they die, they are sleeping, not dead. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ibig sabihin, kapag po yung mga ligtas sa tao ay namatay, hindi po tayo namatay, kundi parang natutulog lang. But we shall all be changed. But even though our physical body is dead, all our body will transfer to the spiritual body if we really get salvation.
Ngunit tayong lahat ay babaguhin, ibig sabihin kung ating pong pisikal na katawan ay patay, marahil man ito ay patay, kung talaga po tayo ay ligtas, tayo po ay muling mabubuhay at may lilipat sa spiritual na katawan. So verse 52, at the last trumpet, it means when Jesus comes again, all our body will transform to the spiritual body, incorruptible body. Kaya dito po sa versikulo 52, sa huling pagtunog ng tropeta, ibig sabihin, sa muli pong pagdating ng Panginoong Kristo, lahat po ng ating katawan ay may lilipat po mula po sa spiritual na katawan. The last part, verse 52, we shall be changed. This is very sure. Kaya ito pong itong parte na hindi po tayo po ay muling babaguhin at ito po ay sobrang sigurado. That's why we have to keep our faith and our Christian life. Kaya nga po, kailangan po nating mapanatili yung ating pananampalataya at ating buhay Kristiyano. At that time, some people didn't believe the resurrection and the transferring to the spiritual body. That's why they just focus on this word. Kaya po noong mga oras po na ito, yung mga tao, hindi sila naniniwala doon sa muling pagkabuhay at yung spiritual na katawan, kaya nga sila ay lagi lang nakafocus dito po sa sanlibutan. So they enjoy the world like there is no eternal world and there is no tomorrow. Labis po sila nagpapakasaya dito sa mundo na para bang walang hanggang mundo at parang wala nang bukas. Somebody says, let's eat Sinasabi po, like there is no tomorrow. sinasabi po ng iba na, tara kumain tayo na parang wala nang bukas. It's not right for a Christian. Kaya yung ganun po ay hindi po tama para po sa isang Kristiyano. We have an eternal world. Kaya meron po tayong walang hanggang mundo. And we will be transferred to the spiritual body. At tayo po ay maililipat sa spiritual na katawan. That's why the verse 58, Kaya nga po dito sa versikulo 58, verse 33 first, 33, sa versikulo 33 po muna, do not be conceived. Evil company corrupts good habits. huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. This evil company says, the verse 32, the last part, let us eat and drink, for tomorrow we die. Kaya ito pong versikulo 33, yung ang masasamang kasamahan, ito po ay nasa versikulo 32, dun po sa huling parte na tayo ay kumain at uminom. If the dead do not rise, and let us eat and drink, for tomorrow we die. Dahil tayo They ay don't believe the resurrection. kaya tayo ay kumakain at umiinom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. So, Bible says, do not be deceived. Kaya sinasabi po ng Biblia, huwag kayong padaya. The verse 58, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. The way of the world and the way of Christian is totally opposite, totally different. Kaya po yung paraan ng mundo at yung paraan ng Kristiyano ay sobrang magkaiba. In this world, people only focus on the result. Kaya dito po sa mundong ito, yung mga tao, lagi lang sila nakatuon doon sa resulta. So yesterday I mentioned to the youth group, Carlos Yulo. Oh, you know, everyone knows Carlos Yulo. Oh, Kaya kahapon nabanggit ko po ito sa youth group, yung si Carlos Yulo. he won the gold medal in Olympic. Siya po ay nanalo ng gold medal doon po sa Olympic. And who wants the silver medal? Kaya sino po yung may gusto nung silver medal? Oh, we don't know. The world remembered only the first winner. Kaya po yung mundo, lagi lang po nila naalala kung sino ba yung unang nanalo. World only focus on the result. Yung mundo, lagi lang sila nakatuon doon sa resulta. But the way of God is totally different. God look at all the steps in order to achieve that goal. Pero po, yung paraan ng Diyos ay sobrang magkaiba. Lagi pong tinitignan ng Diyos yung process para po may sakatuparan yung kanyang kalooban. So even though we don't achieve any goal, if we do our best for the Lord, God already counted all our sacrifice. Kahit na hindi po natin na-achieve yung anumang ating goal, pero lahat po ng ating mga sakripisyo ay binibilang po ng Diyos. So
Because we will stand before God, and God already counted all our sacrifice, even though we cannot see any fruits and result. Bible says, do not be deceived by evil company. Kaya dahil po tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos at lahat ng ating mga sakripisyo ay binibilang ng Diyos, sinasabi ng Diyos na huwag kayong padaya. So your labor is not in vain in the Lord. Kaya sinasabi po ng Diyos na yung inyong mga gawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. So in order to show us the example of the resurrection, our resurrection and our spiritual body, Jesus was resurrected. Kaya para po sa atin na magkaroon ng kasiguraduhan mula dun sa muling pagkabuhay at dun sa spiritual na katawan, si Jesucristo po ay muling nabuhay mula sa mga patay. Let's go back to John chapter 20. Kaya balikan po natin sa Juan, Kapitulo 20, Verse 1. versikulo 1. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, and while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. As I explained, the first day of the week is the Lord's Day. Kaya kagaya po ng akin na ipaliwanag, yung unang araw ng unang week, ito po yung Lord's Day. This is a Sabbath day. At ito naman po yung Sabbath Day. So some people, some denomination insist that by keeping the Sabbath day, they can go to heaven or they have to keep the Sabbath day forever. Kaya yung iba pong mga sekta, sinasabi po nila na kapag sinusunod nila itong Sabbath Day, makakapunta sila sa langit. Kaya kailangan nilang sundin yung Sabbath Day ng habang buhay. They really don't know the Bible. Kaya talagang hindi po nila nalalaman yung Biblia. In the Genesis, God created the heavens and earth for 6 days. Kaya sa Genesis po, ginawa po ng Diyos yung langit at lupa sa loob ng 6 na araw. He took a rest. Nang kanya po itong nakompleto na, siya po ay nagpahinga. In the 7th day, that's the Sabbath day. Doon po sa pang-7 araw, yun po yung Sabbath Day. Immediately, like a God completely, like a God completed His own work, if we completely kept all the law, we can take a rest. Kaya ibig sabihin po nito, kung paanong nasunod po ng Diyos yung lahat po ng kautusan, kung masusunod po natin yung lahat ng kautusan, pwede po tayong magpahinga. But we already broke all the law and committed many sins. Pero nalabag na po natin yung lahat po ng kautusan at nakakagawa ng maraming kasalanan. That's why even though we keep the Sabbath day, we cannot have the true rest. Kaya nga, kahit po na sundin natin ito pong Sabbath Day, hindi po tayo maaaring magkaroon ng tunay na pahinga. But the reason why God commanded to keep the Sabbath day is because God wants to remind us we cannot have the true rest by ourselves. Pero yung tanging dahilan lamang kung bakit po ipinahintulot ng Diyos na sundin ito pong Sabbath Day ay para ipaalala sa atin na hindi tayo kailanman magkakaroon ng tunay na pahinga. But Jesus came and redeemed all our sins, and He can give us the true rest. Kaya nga po si Jesucristo ay pumunta dito sa atin at pinatawad yung lahat nating mga kasalanan upang sa ganun tayo ay magkaroon ng tunay na kapahingahan. So thanks to the sacrifice of Jesus, we can receive the true peace and true rest. Kaya salamat doon sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo at nakatanggap tayo ng tunay na kapayapaan at ng kapahingahan. Let's look at the Colossians chapter 2. Kaya tignan po natin sa Kolosas, Kapitulo 2. So the day of Sabbath is the symbol of Jesus Christ, Kaya yung shadow of Jesus Christ. Kaya yung araw po ng Sabat, ito po ay sumisimbolo at anino po ni Jesucristo. The chapter 2, verse 16. Kaya sa Kapitulo 2, versikulo 16, Would you read? kaya't ang sino man ay huwag matol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat. Drinking or eating the food and festival and the Sabbath, they are not important because they are just a shadow of Jesus Christ. Kaya po yung pagkain, inumin at yung tungkol po dun sa kapistahan at yung araw ng Sabat, hindi po yun mahalaga dahil ito po ay anino lamang po ni Jesucristo. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yes. So now Jesus give us the true rest and peace. Kaya po ngayon, si Jesucristo, tayo'y kanyang binigyan ng tunay na kapahingahan at kapayapaan. And after Sabbath day, Jesus resurrected. It means this is the new beginning. At pagkatapos po ng Sabbath day, nang muli pong nabuhay si Jesucristo, ang ibig sabihin po nito ay bagong simula. So when we realize why Jesus shed the blood and died for our sins, and why Jesus was resurrected, we start a new life. Kaya kung talagang naunawaan po natin yung lahat ng ating kasalanan ay napatawad na at si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, maaari na po tayo magsimula sa ating bagong buhay. Let's look at the Exodus chapter 12. Kaya tingnan po natin sa Exodo, Kapitulo 12. Exodus chapter 12, verse 2. Sa versikulo 2 po. Exodus chapter 12 is the Passover day. Kaya ito pong Exodo, Kapitulo 12, ito po yung Passover Day. Then, whenever it was, God command them, that month is the first month, the beginning of the year. Kaya kung ano man po yung buwan, sinabi po ng Diyos na yung buwan po na yun yung pasimula ng taon. So, the verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang buwang ito ay magiging pasimula ng inyong mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Yes. Actually, that time is March or April. Kaya sa katunayan po, ito pong mga panahon na ito po ay March or April. But even though it was March or April, it doesn't matter. When you experience the blood of the Lamb in the Passover day, this is the beginning of the year, beginning of your life. Pero kahit na po March o April, hindi na po ito mahalaga. Kung naranasan mo yung dugo ng kordero, ito po yung pasimula ng iyong bagong buhay o bagong araw. We divide the history into two parts. Kaya BC and AD. Kaya po 'di ba hinahati po natin yung history ng dalawang parte. Ito po yung BC at AD. Before Christ and Anno Domini in the years of the Lord. Kaya before Christ at yung Anno Domini, ito po yung year of the Lord. Turning point between BC and AD is Jesus Christ. Kaya yung pagitan po nitong BC at ng AD ay si Jesucristo. Our life also have the turning point when we got salvation. Kaya ganoon din po yung ating buhay. Meron din po tayong turning point nung pagkatapos po nating maligtas. Before we got salvation, after we got salvation. Bago tayo naligtas at pagkatapos nating maligtas. When we get salvation, we start a new life. Kaya pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay nagsisimula na sa ating bagong buhay. That's why the 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, we are new creation. Kaya nga po sinasabi dito po sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 17, tayo po ay bagong nilalang. So, when we get salvation, we have a new goal. Kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, meron na po tayong bagong goal. Since we got salvation, we want to save the more lost souls. Kaya We are living to save the lost souls. Kaya dahil po pagkatapos nating maligtas, tayo po ay nabubuhay na para po iligtas pa yung napakaraming ligaw na kaluluwa. And we have a new family, brothers and sisters. At meron na po tayong bagong pamilya, ito pong brothers and sisters. That's why even though we meet the first time, when we share the salvation testimony, we feel like they are family. Kaya nga kahit po na unang beses lang natin nakita yung isa't isa, kapag naririnig natin yung kanilang salvation testimony, nagiging magaan po sa ating pakiramdam. Tama po ba? That's why when we say goodbye after fellowship, we don't want to go back home. Kaya nga po pagka nagpaalam na tayo pagkatapos ng fellowship, parang ayaw pa nating umuwi. While we are standing, we spend 30 minutes, 1 hour, and we want to have a more fellowship. Bakit nakatayo pa rin tayo at nakikipagkwentuhan pa rin sa loob ng 30 minuto at gusto pa natin ng marami pang fellowship. Since we got salvation, we start a new life. Kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, nagsimula na po tayo sa ating bagong buhay. Let's go back to John chapter 20. Kaya balik po tayo sa Juan, Kapitulo 20. So verse 1, Mary Magdalene went to the tomb of Jesus
Kaya dito po sa versikulo 1, si Maria Magdalena ay nagpunta po sa libingan ni Jesus. Actually, she was the woman who have the seven demon possessed. Kaya sa katunayan po, ito pong si Maria Magdalena, siya po yung babae na sinapian po ng 7 demonyo. In Luke chapter 8, when he met Jesus Christ, probably Jesus cast out the demons and she got salvation. Kaya dun po sa Lucas Kapitulo 8, nung makita po niya si Jesus, marahil pinalayas po ni Jesus yung mga demonyo sa kanya at siya po ay naligtas. Then her life was totally changed. At yung kanya pong buhay ay talagang naiba. Now she followed Jesus and served her with her possession. Kaya ngayon po, siya po ay sumusunod ng kay Jesus at pinaglilingkuran si Jesus sa pamagitan ng kanyang lahat-lahat. So her money and her time were not important for herself. Kaya yung kanya pong buhay, kanya pong oras at yung kanya pong pera ay hindi na po mahalaga para sa She kanya. want to dedicate her all things for Jesus. Gusto niya po niyang ibigay lahat nung meron siya para kay Jesus. I think this Mary Magdalene loved Jesus more than anyone else. Kaya sa tingin ko po, ito pong si Maria Magdalena, labis niya minamahal si Jesucristo ng higit kaysa sa iba. So when Jesus was arrested, carried the crucified on the cross, she followed Jesus. Kaya nga po nung si Jesucristo ay hinuli at ipinako sa krus, siya po ay sumunod. Let's look at Mark chapter 15. Kaya tignan po natin sa Marcos kapitulo 15. Mark chapter 15, verse 40. Sa verse 40 po. When Jesus was crucified, there are women. Among them, there is a Mary Magdalene. Kaya po nung si Jesucristo ay inilibing, doon po sa mga babae, nandoon po si Maria Magdalena. Verse 40 and 41, would you read? At mayroon din namang mga babae na nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila ay si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago na mas bata at ni Jose at si Salome na nang siya'y nasa Galilea ay sumunod sa kanya at naglingkod sa kanya at marami pang ibang mga babae na umahong kasama niya sa Jerusalem. And when the people put the Jesus dead body in the tomb, the Mary Magdalene also followed up to there. Kaya nung mga tao po ay inilibing na yung katawan po ni Jesucristo doon sa kanyang libingan, ito pong si Maria Magdalena ay sumunod din doon. The verse 46 and 7, would you read? At bumili si Jose ng isang telang lino at pagkababa sa kanya sa krus ay binalot siya ng telang lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato at iginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan. Nakita ni Maria Magdalena at Mariang ina ni Jose kung saan siya inilagay. Mary Magdalene never forget the grace of Jesus. Kaya ito po si Maria Magdalena, hindi po niya nakakalimutan yung biyaya ni Jesucristo. That's why no matter what other people said and thought, she followed Jesus until the end. Kaya nga po, ano man yung sinasabi o iniisip ng ibang tao, kanya pa rin pong siya pa rin po ay sumunod kay Jesucristo hanggang sa huli. That's why when Jesus was resurrected, he appeared first to Mary Magdalene. Kaya nga po nung muli pong nabuhay si Jesucristo, siya po ay una munang nagpakita kay Maria Magdalena. Chapter 16 verse 9, Mark chapter 16 verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng linggo, ay una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas niya. So who can see Jesus? Kaya sino po yung nakakita kay Jesucristo? The one who loved Jesus. Yung tao po na mahal si Jesus. If we don't really get salvation, we cannot love Jesus with all our heart. Kung hindi po talaga tayo totoong naligtas, hindi po nating maaaring mahalin si Jesucristo ng ating buong-buong puso. Here is the ocean. Kaya nandito po yung karagatan. One person fall into the deep ocean. Kaya meron pong isang tao na nandito po sa malalim na karagatan. This man saved him.
Kaya ito pong lalaki na ito, iniligtas po niya siya. So to this man, this man is a savior. At sa pamagitan po ng taong ito, itong tao na ito po ay tagapagligtas. But here is another man. He observed these all things. Pero meron pong isang tao na naobserbahan po niya yung lahat po ng mga nangyari He na never ito. experienced he's gonna die. At hindi po niya na-experience yung siya po ay mamamatay na. He just look at this man saved this man in the ocean. Nakita lang po niya na itong tao na ito, iniligtas po niya itong tao na nasa karagatan. That's why he think he's a good man. Kaya nga po iniisip niya na itong tao na ito ay mabait. But he's not savior to him. Pero hindi siya tagapagligtas para sa kanya. That's why if somebody says we have this man and serve this man, he really willing to serve because this man is a savior to him. Kaya nga po kapag sinabi ng ibang tao na itong tao na ito, kailangan natin siyang pagsilbihan, ito pong tao na mamamatay na, siya po ay willing sumunod dahil siya po ay iniligtas niya. But he doesn't want. Pero yung isa, ayaw po niya. Maybe he can donate some part, but he cannot serve. He doesn't want to serve with all his heart and all his life. Marahil pwede po siyang gumawa lang ng ilang parte lang, pero hindi po niya kayang gumawa ng buong buhay niya. So, the really saved people can serve the Lord by sacrificing everything. Kaya yung tunay na ligtas na tao, kaya po niyang pagsilbihan yung Panginoon na ibinibigay yung lahat-lahat. Because we really realized that we are supposed to go to hell. Dahil po talagang naunawaan natin na dapat tayo ay mapupunta sa impyerno. And because we really realized Jesus sacrificed himself to save us. At dahil din naunawaan natin na Panginoong Jesucristo ay sinakripisyo yung kanyang sarili para lang iligtas tayo. So Mary Magdalene represented the saved person who will meet Jesus Christ because she has the love of Jesus. Kaya nga po si Maria Magdalena, isa pong representative ng lahat po ng tao na makikita po yung Panginoong Jesucristo dahil dahil po sa pag-ibig. Let's go back to John chapter 20. Kaya balik po tayo sa Juan kapitulo 20. The verse 20, the verse 15. Kaya dito po sa versikulo 15, At the time, when the Mary Magdalene looked at the tomb was empty, she cried. kaya po nung panahon na ito, nang tumingin po si Maria Magdalena doon po sa libingan, siya po ay umiyak. But verse 15, Jesus appeared and said to her, Woman, why are you weeping and whom are you seeking? Pero dito po sa versikulo 15, sinabi ni Jesus sa kanya, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin nito? You don't need to cry. Kaya hindi mo kailangang umiyak. Why are you weeping? Bakit ka umiiyak? I'm here. I'm resurrected. Nandito ako, muli akong nabuhay. Actually, when Jesus carried the cross, many women cried. Sa katunayan po, nung bitbit ni Jesucristo yung krus, marami pong mga babae yung umiiyak. Jesus said, don't cry for me. Pero sinabi po ni Jesus sa kanila, huwag kayong umiyak para sa akin. You have to cry for your daughters. Kailangan yung umiyak para sa inyong mga anak. Because your children will be persecuted and killed. Dahil yung mga anak nyo ay sila ay labis na usigin at papatayin. You don't need to cry for me. It means, according to the God's plan, He is going to die on the cross. Kaya hindi nyo kailangang umiyak para sa akin dahil ibig sabihin, ayon po sa plano ng Diyos, siya po ay dapat mamatay doon sa krus. According to the God's plan, He is willing to die on the cross to save all people. Kaya ayon po doon sa kalooban po ng Diyos, kailangan siya po ay willing mamatay doon sa krus para iligtas yung lahat ng mga tao. And He said, tapos na, natupad na on the cross. At kanya pong sinabi na tapos na, natupad na doon po sa krus. It means He
redeemed all our past, present, even the future sins. Ibig sabihin, kanya na pong tinubos yung lahat po nating mga kasalanan mula sa past, present, at future. And as a guaranteed, He is resurrected. At bilang kasiguraduhan po, siya po ay muling nabuhay. It's so wonderful news. Kaya ito po ay napakagandang balita. That's why Jesus said, "Why are you weeping?" Kaya nga po sinabi ni Jesus na, bakit ka umiiyak? Do you know in Korea, many churches, not our church, many so-called churches, have the prayer time early in the morning. Kaya nga po doon sa Korea, hindi po yung mga churches natin, pero yung ibang mga churches doon sa Korea, meron po sila doon prayer time tuwing umaga. So when I was a high school student, I used to join. That is almost 4 a.m. something. Kaya nung ako po ay isang high school student pa lamang, ako po ay dumadalo doon ng 4:00 ng madaling araw. Most people cried and shout for forgiveness of their sins. Kaya karamihan po ng mga tao doon ay umiiyak at sumisigaw para po sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Because they have a lot of many sins. Dahil napakarami po nilang mga kasalanan. So they come, "Lord, please forgive me." Kaya pupunta po sila doon, sabihin nila na, Panginoon, pakiusap, patawarin mo ko. I have this sin, and very big sin. Kaya meron po ako ng mga kasalanan na ito, ganitong kasalanan, at napakalaking kasalanan. If you don't forgive me, I cannot go to heaven. Kung hindi mo po ako papatawarin, hindi po ako makakapunta sa langit. What will God answer? Kaya ano kaya sasabihin ng Diyos sa kanila? God will say, "I already forgave you." Sasabihin nila, napatawad na kita. But they don't listen. Pero hindi po sila nakikinig. They cry again. Kaya sila po ay muling iiyak. Lord, I have this sin. Please forgive me. Kaya muli po silang iiyak at sasabihin nila na, Panginoon, meron na akong ganitong kasalanan, pakiusap, patawarin mo ko. God says, "I already forgave you by the blood of Jesus Christ." Kaya sasabihin ulit ni Jesus sa kanila na, pinatawad na kita sa pamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. But people don't believe. Pero yung mga tao, hindi pa rin sila They naniniwala. cry louder. Sila ay mas iiyak ng napakalakas. Lord, please forgive me. Sabihin pa rin nila, Panginoon, pakiusap, patawarin mo ako. When they go back home, they bring their sins again. Let's go. Kaya pag po uwi nila, doon sa kanilang bahay, bit-bit pa rin nila yung kasalanan nila. Next day, they come again. Kaya yung sunod na araw, pupunta ulit sila. Lord, I come again. Kaya, Panginoon, pumunta ulit ako. I have this sin, and big sin again. Oh, Lord, forgive me. Meron ulit ako ng mga ganitong kasalanan, pakiusap, Panginoon, patawarin mo ako. Let's go again. Kaya aalis ulit sila. They cry again and again because they don't believe in Jesus. Kaya sila po ay paulit-ulit na umiiyak dahil hindi po sila naniniwala kay Hesus Kristo. They keep crying because they don't know what Jesus did for them. Patuloy silang umiiyak dahil hindi po nila alam kung ano yung ginawa ni Hesus Kristo para sa kanila. That's why Jesus asked, "Why are you crying? Kaya nga sinabi sa kanila ni Jesus na, bakit ka umiiyak? I already redeemed all your sin, and for the guarantee, I resurrected. Pinatawad ko na yung lahat mong mga kasalanan at para sa kasiguraduhan, ako ay muling nabuhay. Even saved people, sometimes they cry. Seems like there is no God. Kahit na yung mga ligtas po na tao, sila ay umiiyak na para bang walang Diyos. God will say, "Why are you crying? I'm with you. Sa pagkakataon na yun, sasabihin ng Diyos na, bakit ka umiiyak? Nandito ako para sa'yo. I'm Almighty God." Then you don't think I cannot solve your problem? Ako isang makapangyarihan Diyos, hindi mo ba naisip na hindi ko kayang lutasin yung mga problema mo? But sometimes the even saved people cry again. I have this concern, this problem, this problem. Pero paminsan yung mga ligtas at tao, sinasabi pa rin nila na meron akong ganitong concern, meron akong ganitong problema, sila po ay palaging umiiyak. Oh, very good translation. If we really get salvation, if we really trust in God, who is always with us, we don't need to cry. Kaya kung talaga pong tayo ay tunay na naligtas at tunay na umaasa sa Diyos, hindi po tayo iiyak. Let's look at John chapter 20. Kaya tignan po ulit natin sa Juan Kapitulo 20. So this Mary Magdalene delivered this good news to the disciples.
Kaya ito pong si Maria Magdalena, kanya pong sinabi, ito pong magandang balita mula dun sa mga alagad. In the beginning, they didn't believe. Kaya nung una po, hindi po sila naniwala. Then the verse 19, Jesus appeared among disciples. Kaya dito po sa versikulo 19, si Jesucristo ay nagpakita sa mga alagad. Verse 19, would you read? Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. And verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Peace be with you. Kaya kapayapaan ang sumainyo. Sinner cannot have a peace. Kaya yung mga makasalanan, hindi po sila magkakaroon ng kapayapaan. But Jesus showed his hands and side and said, peace be with you. Pero ipinakita po ni Jesucristo yung kanya pong kamay at yung kanya pong tagiliran at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. It means because of your sin, my hands were nailed and my side was pierced. Kasi dahil sa inyong mga kasalanan, yung aking kamay ay napako at yung aking tagiliran ay tinusok. Now you can go to heaven. You don't need to worry to be cast into the lake of fire. Kaya ngayon, kayo ay makakapunta na sa langit at hindi nyo na kailangan mapunta doon sa walang hanggang impyerno. That's why Jesus said, peace be with you. Kaya nga po sinabi ni Jesucristo na kapayapaan ang sumainyo. After Jesus delivered this wonderful and beautiful news, Jesus commanded his disciples very, very important mission. Kaya pagkatapos po may sa katuparan ni Jesucristo, ito pong napakagandang balita na ito yung sinabi niya sa mga alagad. The verse 21, the last part, as the Father has sent me, I also send you. Kaya kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. In order to save all the lost souls, God the Father sent His only begotten Son, Jesus Christ, to this world. Kaya po para maligtas yung lahat po ng mga ligaw na kaluluwa, yung Diyos Ama, ipinadala po niya yung Diyos Anak para dito sa sanlibutan. Jesus Christ was willing to come and die, willing to die on the cross. At si Jesucristo talagang ninanais po niya na pumunta at mamatay doon sa krus. He completed His mission. At kanya pong tinapos yung lahat po ng kanyang mga misyon. Jesus said, now I finished my mission. Kaya sinabi po ni Jesus na ngayon tapos ko na ang aking misyon. And as God the Father sent me, I also send you. It means now it's your time. Kaya kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ibig sabihin, ngayon, ikaw naman. I already achieved the eternal redemption, and your work is to deliver this message to other people. Kaya natapos ko na yung walang hanggang katubusan, kaya yung trabaho mo ay ipalaganap itong mensahe na ito sa mga tao. This is the greatest mission to save the people. Kaya ito po yung napakalaking misyon para po sa mga ligtas na tao. The word mission is not like optional. Kaya yung salita pong mission, hindi po ito optional. We can evangelize or not. It doesn't make sense. Na para bang mag-evangelize ba tayo o pwedeng hindi? Mission means we have to do it. Hindi po ganoon. Ibig sabihin po ng mission, kailangan po nating gawin. We don't have any other choice, but we have to preach the gospel. Wala po tayong anumang pagpipilian, kundi kailangan po nating ipangaral yung ebanghelyo. That's why all the disciples and all the apostles, until they are killed, they are martyred, they preach the gospel. Kaya nga po lahat ng mga alagad at lahat po ng mga apostol, sila po ay naging mga martir para lang po ipangaral yung ebanghelyo. Until the Stephen preached the gospel until he was stoned and dead. Kaya si Esteban, para lang po may pangaral yung ebanghelyo, siya po ay binato at namatay. When the apostle Paul preached the gospel in Lystra, people came and stoned him and killed him. Kaya po nung si Apostol Pablo ay pinangaral yung ebanghelyo doon sa Lystra, pumunta yung mga tao doon at siya'y pinagbabato at siya'y pinatay. But God arose him again. Pero si Apostol Pablo ay muling binuhay ng Diyos. Wow! Because his mission is not done yet. Kaya ibig sabihin po nun, dahil yung mission po ni Apostol Pablo ay hindi pa tapos. Sometimes I'm scared. Kaya minsan ako po ay natatakot. Think about it. If God wants us to complete our mission, even though we die, God arose again until we finish our mission. Kaya isipin niyo po ito, kung talagang ninanais ng Diyos na matapos natin yung ating mission, kahit na tayo ay mamatay, tayo ay muling bubuhay ng Diyos para matapos yung ating mission. Hey, wake up. It's not the time to die.
Oy, sandali lang, hindi pa yun yung oras mo para mamatay. You still have so many lost souls to save. Napakarami pang mga ligaw na kaluluwa na kailangan mong iligtas. So Apostle Paul entered that city again, Lystra and Antioch, preached the gospel again. Kaya si Apostol Pablo ay pumunta ulit doon sa Lystra, doon sa Antioquia at ipinangaral muli yung ebanghelyo. He really wished to go to the Rome. At talagang ninanais niya na pumunta po doon sa Roma. And finally, he was arrested and went to the Rome. But on the way, he faced on the great storm. At sa kahulihan po, siya po ay hinuli at doon po dadalhin sa Roma. At habang sila po ay nasa biyahe, sila po ay nakatagpo ng napakalakas na bagyo. She was destroyed, but with so many difficulties, finally he reached the Rome. Kaya sila po doon ay nawasak at napakaraming mga kapigatian, pero sila pa rin ay nakarating sa Roma. Then what was the first thing right after he arrived in the Rome? Kaya ano po yung unang-unang bagay na kanya pong ginawa nung siya po ay makarating doon sa Roma? He preached the gospel. Ipinangaral niya po yung ebanghelyo. Let's look at the Acts chapter 28. Kaya tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 28. Acts chapter 28, verse 16. Mga gawa, Kapitulo 28, versikulo 16. Let's look at the 30, Kaya tignan po, 30 and 31. tignan po muna natin sa 30 at 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nanirahan siya roon ng buong 2 taon sa kanyang sariling inuupaang bahay at tinatanggap niya ang lahat sa kanya'y nagsasadya, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Kristo na may buong katapangan at walang sagabal. So he was home arrested. He couldn't go out. Kaya siya po ay inaresto at hindi po siya makaalis. But whoever comes, he preached the gospel. Pero sa tuwing mayroong nagpupunta doon sa kanyang bahay, ay pinapangaral niya yung ebanghelyo. Because this is the mission which Jesus commanded him. Dahil ito po yung mission na inuutos sa kanya ng Panginoon. So Jesus says, as the Father has sent me, I also send you. Kaya po sinabi ni Jesus na kung paano sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Jesus sent us to save the lost souls. Kaya si Jesus po, tayo po ay kanyang ipinadala para po iligtas yung mga tao. That's why we cannot delay the preaching the gospel. Kaya nga po hindi natin pwedeng isantabi yung pangaral ng ebanghelyo. Let's look at the Genesis chapter 45. Kaya tignan po natin sa Genesis kapitulo chapter 45. 45 verse 5. Genesis chapter 45 dito po sa verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y pinagbili ninyo rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. At the time, in Egypt, there was the great famine for 7 years. Kaya nung panahon po na ito, doon po sa Ehipto, meron pong napakalaking taggutom sa loob ng 7 taon. That's why all people must be dead. Kaya nga po lahat ng mga tao dapat ay patay na. But God sent the Joseph to Egypt and prepared the more food. Pero ipinadala po ng Diyos si Jose para po iprepara yung mga napakaraming pagkain. So by the work of Joseph, all other people, not only in Egyptians, but also all other people could be survived. Kaya po sa pamagitan ng mga ginawa ni Jose, lahat po ng mga tao doon sa Ehipto at hindi lamang sa Ehipto, lahat po sila ay nagawang makasurvive. Joseph couldn't understand why his brothers sold him and betrayed him. Kaya si Jose po nung una, hindi niya po naunawaan kung bakit ay binenta siya at itinraidor siya ng kanyang mga kapatid. But when he looked back his life, he realized that, God sent me first to save all these people. Pero nung kanya pong tinignan yung kanyang buhay, na kanya pong naunawaan na ipinadala siya ng Diyos para iligtas itong mga tao na ito. Why did I get salvation among the family first? Kaya bakit ako yung unang naligtas sa aming pamilya? Because God has a plan. Through me, God wants to save all other people. Dahil po merong plano yung Diyos, nasa pamamagitan ko, ililigtas yung mga maraming tao. Why I'm the only one who got salvation in my school and in my
work. Kaya bakit ako lang yung ligtas dito sa eskwelahan ko at sa at sa trabaho? Because God has a plan to save the more losers in your place through you. Dahil meron pong plano yung Diyos na iligtas yung napakaraming tao sa lugar mo sa pamamagitan mo. So we also now this is our turn to preach the gospel. Kaya po ngayon, ito na po yung ating pagkakataon para ipangaral yung ebanghelyo. The Jesus said, "As my Father sent me, I also send you." Kaya nga po sinabi ni Jesus na kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. So we are sent to our family and to our school and the work Kaya po, and province. kaya po tayo ay sinugo doon sa ating pamilya, doon sa ating trabaho, sa eskwelahan at sa ating mga probinsya. So Jesus is resurrected to show us that all our sins clearly forgiven. Kaya si Jesucristo po ay muling nabuhay mula doon sa mga patay upang kasiguraduhan na lahat po nating mga kasalanan ay napatawad na. And also, to show that we will also transfer to the spiritual body, Jesus is resurrected. At para po may pakita sa atin na tayo po ay magkakaroon ng espiritual na katawan, si Jesucristo ay muling nabuhay. One day, we will stand before God. Kaya po isang araw, tayo pong lahat ay tatayo sa harapan ng Diyos. Until that time, I really hope and pray all of us do our best to complete our mission, preaching the gospel. Kaya hanggang sa dumating yung araw po na yon, ako po ay talagang nananalangin na sana matapos po natin yung yung ating mga misyon na ipangaral yung ebanghelyo. Tama po ba? Let's pray together. Kaya tayo pong